Noong 8 taong gulang ako, tumakbo ako sa kalaliman ng Shenongja at buong buo kong nilunok ang isang bulalakaw mula sa kalawakan. Nag-uwi rin ako ng ilang piraso ng bulalakaw para aipakin sa mga magulang ko. Akala nilang lahat, nasisiraan na ako ng bait. Gusto nila akong ipasok sa mental hospital. Pero ang hindi nila alam, malapit nang maganap ang pandaigdigang pagbabagong anyo bilang hayop. Sa panahong iyon, babagsak mula sa langit ang iba't ibang kakaibang bulalakaw na gagawing mga primitibong halimaw ang sangkatauhan. At itong orihinal na bato mula sa Shenongja. Sa dati kong buhay, ito ang lumikha sa isang immortal na hari. Kayang-kaya niyang labanan mag-isa ang 10 sinaunang haring hayop at makatakas ng walang gallows. Ngayon, muli akong nabuhay 12 oras bago ang pandaigdigang pagbabagong anyo. Sa harap ng gulat na mga tingin ng buong klase, dir-diretso akong tumakbo palabas ng classroom. Iisa lang ang pakay ko, ang Shenongja. Ang pinagmulan ng bato ng immortal na sawa. Sa gate ng eskwelahan, nakasandal sa pader ang bully na si Jiboda kasama ang 3 niyang alipors. Nang makita niya akong patakbong lumabas, agad siyang ngumisi ng mapang-asar. Hindi ba't si Lin, ang dakilang henyo? Bakit ka nagka-cutting class? Hahahahaha. Sakto, gipit kami ngayon. Maglabas ka ng 500. Sabi ni Jiboda habang iniaabot ang kamay para itulak ang balikat ko. Puno ng pangmamaliit ang kanyang mga mata. Biglang nanlamig ang tingin ko. Bago pa man dumampi ang kamay niya sa akin. Isang malakas na sampal ang pinakawalan ko sa mukha niya. Pak! Isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong kalye. Tumalsik si Jiboda ng 3 metro at sumalpok sa pader. Tulala siya. Pati ang 3 alipors sa paligid niya ay natulala sa takot. Tiningnan ko siya ng malamig. Ang boses ko'y may kasamang nakakakilabot na lamig. Leyas, subukan mo ulit akong harangan, at sisiguraduhin kong pagkatapos ng 3 araw, kahit ang pagkakataong maging baboy ay mawawala sa'yo. Ang mga salitang iyon ay parang kulog na sumabog sa tainga ni Jiboda. Nanginginig ang buo niyang katawan at bigla siyang nakaramdam ng matinding takot. Wala akong panahong patulan ang mga piasong ito. Dumiretso ako ng takbo sa likod ng bundok. Nang wala ng 1 kilometro ang layo ko sa lugar kung saan ito bumagsak. Bigla akong nakarinig ng isang nakakapangilabot na sigaw ng tulong mula sa di kalayuan. Kasunod nito ang alulong ng mababangis na lobo at ang tili ng isang babae. Natigilan ako at agad na kumunat ang noo ko. May mali. Ayon sa timeline ng dati kong buhay, imposible dapat na may turistang makapasok ng ganito kalalim sa bawal na lugar. Sana iikot na lang ako para iwas gulo. Pero palapit ng palapit ang sigaw ng tulong, at may halong desperadong iyak na. May kasama pang ungol ng mga lobong sabik na sabik, halatang nasa bingit na sila ng kamatayan. Hinigpitan ko ang hawak sa punyal ko. Umalikod ako at mabilis na tumakbo papunta sa direksyon ng sigaw. Sa isang maliit na espasyo sa gitna ng masukal na gubat, isang batang magkapatid ang napapaligiran ng 5 lobo. Mukhang mga 15 o 16 anyos lang ang lalaki, at nanginginig ang buong katawan niya. Pero nakataas pa rin ang isang matibay na sanga ng puno para protektahan ang ate niya. Ang leader ng mga lobo ay biglang umungol ng malakas. Mabilis itong tumalon para sakmalin ang leeg ng babae. Pero sa sandaling iyon, buong lakas akong tumalon at sumugod na parang multo. Ang punyal sa kamay ko'y humiwa sa hangin, kasabay ng isang malamig na kislap. 1 segundo bago tumama ang pangil ng lobo sa leeg ng babae. Saktong-saktong humiwa ang punyal ko sa leeg nito. Tuluyang lumipad ang ulo ng lobo. At ang katawan nito'y bumagsak sa lupa. Kumisay ito ng 2 beses bago tuluyang nawalan ng hininga. Nangyari ang lahat sa isang iglap. Natigilan ang natitirang 4 na lobo. Halatang hindi sila makapaniwala sa nangyari. Kung bakit ang bihag na sana nila ay bigla na lang naaga ng iba. Pati ang babae ay natulala. Hindi makapaniwala ang mga mata niya. Malamig akong nagsalita ng hindi lumilingon. Ano pang tinutunga-tunganga nyo dyan? Kung ayaw niyong mamatay, umatras kayo. Doon lang natauhan ang magkapatid. Mabilis silang pumunta sa likod ko. Natauhan na rin ang 4 na lobo at umungol sa galit. Sabay-sabay silang sumugod sa akin para palibutan ako. Mabilis ang galaw ng kamay at punyal ko. Gamit ang kaalaman ko sa pakikipaglaban mula sa dati kong buhay. Ilang saglit lang, nalipol ko na ang 5 lobo. Tuluyang natulala ang magkapatid sa likod ko. Hindi nila sukat akalain na ang isang batang mukhang 8 taong gulang lang ay kayang-kayang pumatay ng 5 lobo ng ganoon kadali. Hello, ako si Qin Yero. Ito ang kapatid kong si Qin Xiaoming. Salamat sa pagligtas sa amin. Sila nga, si Qin Yero, ang nag-iisang tagapagmana ng Qin Group. Sinulyapan ko sila, walang atubiling tumalikod at sumuong sa kalaliman ng gubat. Wala nang 10 minuto bago bumagsak ang bulalakaw. Ikinaripas ko ng takbo at sa wakas, 3 minuto bago bumagsak ang bulalakaw. Nakaabot ako sa lugar kung saan isinilang ang immortal na sawa sa dati kong buhay.
Isang liblib na lambak na napapaligiran ng mga bundok. Walang katao-tao rito, kahit mga mababangis na hayop ay bihirang magpunta. Ito mismo ang eksaktong lugar na babagsakan ng batong pinagmulan. Huminto ako at humingal ng malalim. Habang tinitingnan ang madilim na kalangitan, ang puso ko'y dumadagundong sa kaba. Ang batong pinagmulan, na nababalot ng nag-aalab na apoy, ay nakapasok na sa atmosfera. Dala ang nakakayanig na lakas, mabagsik itong bumubulusok diretso sa aking ulo. Ngunit sa sandaling iyon, bigla kong itinaas ang aking mga braso. Ang liwanag sa aking mga mata ay mas nakakasilaw pa kaysa sa nag-aalab na apoy sa kalangitan. Ang bulalakaw na dapat sanay buong lakas na tatama sa lupa, ay biglang huminto wala pang kalahating metro mula sa tuktok ng aking ulo. Matatag itong nanatiling nakalutang sa ere. Sa sumunod na segundo, ibinuka ko ang aking bibig, at nilamon ng buo ang batong pinagmulan na sinlaki ng isang kamao. Isang nakakapangilabot na kapangyarihan ang biglang bumalat sa buong katawan ko. Ngunit nagtiim ako ng bagang at hindi gumawa ng kahit anong ingay. Kasunod nito, ang aking katawan ay biglang binalot ng isang nakakasilaw na kukon ng asul na liwanag. Ang liwanag na umabot sa langit ay nagpaningning sa buong kalangitan ng Shenongjia sa gabing iyon. Kahit sa layong ilang kilometro, makikita ang haligi ng liwanag na ito na tumatagos sa kadiliman. Pagkalipas ng 3 minuto, dahan-daang naglaho ang kukon ng liwanag. Ang tanging natira sa lugar ay isang dambuhalang sawan na ang buong katawan ay nababalot ng matingkad na asul na kaliskis. Nagliliwanag ito ng mahinang asul na ilaw. Isang pares ng walang emosyong mata na may patayong balintataw ang mapanuring tumingin sa buong lambak. Nagtagumpay ako, isa na akong immortal na sawa. Mula sa kagubatan sa lahat ng direksyon, narinig ang mga ungol ng mababangis na hayop. Nagliliwanag sa dilim ang mga pares ng berdeng mata. Nakatitig ang mga ito sa kukon ng liwanag sa lambak. Napakarami nila, aabot sa ilang dosina. Ang amoy ng batong pinagmulan ay may hindi mapigil ang pang-akit sa mga hayop na ito. Para itong isang maliwanag na ilaw sa gitna ng gabi na umaakit sa lahat ng mababangis na nilalang sa paligid. Ngayong naglaho na ang kukon, hindi na nila mapigilan ang kanilang kasakiman. Nagsimula na silang gumalaw, tumutulo ang kanilang mga laway mula sa matutulis na pangil. Dahan-dahan silang lumalapit sa lambak. Si Chinyero ay nanginginig sa takot habang tinitingnan ang mga nagliliwanag na berdeng mata sa paligid. Walang kamalay-malay siyang lumapit sa akin. Alam niya na ang tanging makakapagprotekta sa kanya ay ang dambuhalang nilalang sa harap niya na nasaksihan niyang magbago. Itinaas ko ang aking dambuhalang ulo at walang emosyong tiningnan ng kagubatan sa paligid. Mahigit 20 nag-iisang lobo, 5 leopardo, at 2 itim na oso lang naman. Naglalakas loob pa kayong guluhin ako. Talagang mga hanggal. Nang akma na akong kikilos para tapusin ang mga hanggal na ito. Isang malamig at parang makinang boses ang biglang umalingaw-ngaw sa isipan ko. Natukoy na nagising na sa host ang pinakamataas na uri ng dugong immortal. Infinite DevR Mythical Evolution System, isinasa aktibo. Binabati kita, host, sa pagtanggap ng mga sumusunod. 10 beses na Dever Critical Hit Card, beses isa, at Beginner's Ancestral Dragon Aura. Beginner's Undying Passive, at Full Range Mental Scan. System. Pinaningkit ko ang aking malamig na patayong mga mata, habang pinagmamasdan ang mga lobo at leopardo sa paligid na handa ng sumalakay. Isang kislap ng pagkauhaw sa dugo ang dumaan sa aking mga mata. Tamang-tama, kayo ang gagawin kong panubox sa bago kong system at sa immortal kong katawan. Biglang kumilos ang dambuhala kong katawan, parang isang palasong pinakawalan mula sa busog. Sumugod ako patungo sa kumpol ng mga lobo na pinakamalapit sa akin. Nang makita ng mga lobo ang pagsugod ko, hindi man lang sila natakot. Sa halip, umungol pa sila sa pananabik. Sabay-sabay na dumamba sa akin ang mahigit 20 lobo. Sa paningin nila, isa lang akong ahas na medyo malaki, isang madaling huli. Pero lingid sa kaalaman nila, ang kaharap nila ay ang magiging walang kamatayang hari ng mga sawa. Isang nilalang na muling nabuhay at gumapang pabalik mula sa impyerno. Sumigaw ako ng malakas, at buong lakas na inihampas ang aking buntot na tila may bigat ng isang bundok. Walang awang tumama ito sa katawan ng 5 lobo na nasa pinakaharapan. Kasunod ng sunod-sunod na malutong na lag-itik, ang mga katawan ng 5 lobo ay diretsyong nadurog sa aking paghampas. Nagsitalsikan sa lupa ang pinaghalong mga durog na buto, laman, at dugo. Hindi man lang sila nakadaing bago sila namatay noon din. Natigilan ang mga natirang lobo. Halatang hindi nila inaasahan na mayroon pala akong ganito kalakas at nakakatakot na kapangyarihan. Ngunit nanaig pa rin ang kanilang gutom at kasakiman laban sa kanilang takot. Umungol sila ng sabay-sabay at sinugod ako mula sa lahat ng direksyon. Gusto nilang gamitin ang kanilang dami para pagpira-pirasuhin ako. Mabilis na pumulupot ang dambuhala kong katawan at ibinuka ko ang aking bibig na kasinlaki ng palanggana.
Sa isang sagpang, kinagat ko ang katawan ng isang lobo. Agad na bumaon ang matatalas kong pangil sa katawan nito, at kasabay nito ang pag-iniksyon ng nakamamatay na kamandag. Hindi man lang ito nakapigles bago ito agad na nalagutan ng hininga. Sa bilis nakitang-kita ng mga mata, nangingitim at nabubulok ang katawan nito. Kasunod noon, iwinasiwas ko ang aking ulo at nilamon ng buo ang katawan nito. Matagumpay na nalumon ang lobo beses isa. Nakakuha ng isang growth point. Na-trigger ang 10 beses na Dever Critical Hit card. Binabati kita, host. Nakakuha ka ng 10 growth points. Muling umalingaw-ngaw ang parang makinang boses sa isipan ko, at biglang nanlaki ang mga mata ko sa tuwa. Talagang na-trigger nga ang critical hit. 10 beses. Ang lupit. Dahil dito, mas lalo pa akong ginanahang pumatay. Mabilis na gumalaw ang dambuhala kong katawan sa buong lambak. Bawat paghampas ng aking buntot ay kumikitil sa buhay ng ilang lobo. At sa bawat pagsagpang, nakakalamon ako ng isang lobo at nakakatanggap ng maraming growth points. Napakabilis ko, higit pa sa bilis ng kahit anong sawa na nabubuhay sa mundo. Kahit ang sinaunang Titano Boa ay walang ganito kabagsik na lakas. Napalumpo sa lupa si Chinyeru habang pinapanood ang lahat, tulala at hindi makapaniwala sa nangyayari. Nakaupo lang siya wala pang 3 metro mula sa akin. Sa bawat pagdaan ko sa tabi niya, lumilikha ako ng malakas na hangin. Pero kahit ang dulo ng damit niya ay hindi man lang nasagi ng mga kaliskis ko. Sa akong mabangis na halimaw nakakabagong anyo pa lang. Pero mayroon akong pambihirang kontrol at malinaw na kamalayan. Ito ay bagay na hindi kayang gawin ng isang ordinaryong halimaw. Sa wala pang 5 minuto, ang buong grupo ng mahigit 20 lobo ay pinaslang ko at nilamon lahat. Kasunod nito, binalingan ko ang 5 leopardo na nanginginig sa takot sa likod ng puno. At 2 itim na oso. Kanina lang, atet na atet pang sumalakay ang mga leopardo at itim na osong iyon. Ngayong nakita nila ang pagmasaker ko sa mga lobo, basag na ang kanilang mga loob sa takot. Tumalikod sila at akmang tatakas. Gusto niyong tumakas. Huli na ang lahat. Bigla kong iwinasiwas ang dambuhala kong buntot at ipinulupot sa isang punong kasing lapad ng yakap ng 2 tao. Sa isang malakas na hila, ang buo kong katawan ay tumilapon na parang bala ng kanyan. Sa isang iglap lang, naabutan ko ang mga leopardo. Ibinuka ko ang dambuhala kong bibig at isa-isang nilamon. Sa wala pang 20 segundo, nilamon ko na rin ang 5 leopardo. Ang 2 itim na oso ay umungol sa takot at tumalikod para tumakbo papasok sa masukal na gubat. Paano ko naman sila bibigyan ng pagkakataong makatakas? Agad kong ginamit ang aking skill na mabilis na pag-atake, at ang bilis ko ay tumaas ng 3 beses. Sa isang iglap, nasa harapan na nila ako. Napatingin sa akin ang 2 itim na oso, wala na silang matatakasan. Umungol sila sa galit, tumayo, at buong lakas na damamba sa akin. Ang kanilang mga damba ay humahaginit sa hangin, sapat ang lakas para makabasag ng bakal. Hindi ako umilag at diretsyong sinalo ang isa sa mga hampas nito. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw nang tumama ang paa nito sa aking mga kaliskis. Ni isang gasgas ay walang naiwan, sa halip ay napatili pa ito sa sakit at nabali ang mga buto sa kanyang paa. Tiningnan ko ito nang may paghamak sa aking mga mata. Sa kakarampot na lakas mong iyan, naglalakas loob ka pang magpakitang gilas sa harap ko. Bigla kong ipinulupot ang dambuhala kong katawan at hinigpitan ito ng todo. Sunod-sunod ang tunog ng mga nababasag nitong buto. Sa wala pang 10 segundo, nadurage ko na ang lahat ng buto ng 2 itim na oso. Nang malagutan sila ng hininga, isa-isa ko na silang nilamon. Matagumpay na nalamon ang 5 leopardo at 2 itim na oso. Na-activate ang 10 times na critical hit. Nakakuha ng 170 growth points. Nais mo bang mag-evolve ngayon? Tiningnan ko ang system panel sa aking isipan, puno ng tuwa ang aking mga mata. Hindi ko akalain, sapat na pala agad. At may sobra pang 80 puntos. Pagkatapos pa lang ng unang laban, nakaipon na ako agad ng sapat na growth points para sa unang evolution. Hindi ako agad nag-evolve. Masyadong maraming tao rito, at nandito pa si Chinyeru. Saka, naririnig ko na ang sirena ng mga pulis at ang ugong ng helicopter sa malayo. Ang liwanag mula sa pagbagsak ng ore kanina at ang ingay na ginawa ko ay nakaagaw na ng pansin ng mga tao sa labas. Parating na ang mga militar. Tumingin ako sa baba, kay Chinyeru na nakaupo sa lupa. Nang makita niya ang walang emosyon kong mga mata, nanginig siya sa takot at namutla ang kanyang mukha. Mabilis siyang umiling habang nanginginig na nagsalita. Hindi ko sasabihin sa iba. Pangako, hindi ko sasabihin kahit kanino ang nangyari ngayong gabi. Pakiusap, huwag mo akong kainin. Habang sinasabi niya iyon, nanlambot ang mga binti niya at napaupo na lang siya sa lupa, bumuhos na ang luha sa sobrang takot. Nang tingnan ko, basa na ang lupang sinisinaga ng buwan. Talagang naiihi siya sa takot. Tinitigan ko siya at bahagyang itinaas ang ulo ko na parang ahas. Sa nakaraang buhay ko,
Kalahating buhay akong naghirap sa wastelands, pero mga mutated na hayop lang ang kinain ko, hindi tao. Hindi dahil mabait ako, kundi dahil pakiramdam ko, kapag kumain ako ng tao, mawawala ang huling piraso ng pagkatao ko. Magiging isa na lang akong halimaw na walang alam kundi pumatay. Isa pa, malaki ang maitutulong sa akin ni Chinyero sa hinaharap. Ang information network na hawak niya ang siyang pinakakailangan ko. Tiningnan ko siya at dahan-daang tumango. Nang makita ni Chinyero na tumango ako, nanigas ang buong katawan niya. Puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Naiintindihan niya ang sinasabi ko. At tumango pa siya. Sa sandaling iyon, palapit ng palapit ang tunog ng sirena mula sa malayo. Ang ugong ng helicopter ay nasa ibabaw na mismo ng lambak. Tumatagos na sa kagubatan ang sinag ng searchlight, diretsyong papunta sa lambak. At nakatutok mismo sa katawan ko. Alam kong hindi na ako pwedeng magtagal dito. Dumating na ang mga militar. Tinitigan ko si Chinyero ng malalim at nagpakawala ako ng psychic energy. Nag-iwan ito ng isang mapusyaw na asul na marka ng ahas sa likod ng kanyang kamay. Sa pamamagitan ng markang ito, mararamdaman niya kung nasaan ako. At madali ko rin siyang mahahanap anumang oras. Higit pa riyan, kapag nasa panganib siya, lalabas ang aking ancestral dragon pressure para takutin ang mga ordinaryong mutated na hayop. Pagkatapos, tumalikod ako at gumalaw ang dambuhala kong katawan. Para akong multo na sumuot sa kailaliman ng kagubatan at agad na naglaho sa dilim ng gabi. Naiwan si Chinyero na mag-isang nakaupo doon. Nakatingin siya sa direksyon kung saan ako naglaho, at matagal bago siya matauhan. Yumuko siya at tiningnan ang marka ng ahas sa likod ng kanyang kamay. Isang komplikadong emosyon ang dumaan sa maganda niyang mga mata habang mahigpit niyang ikinuyom ang kamao. Sa labas ng lambak, sa pasukan ng Shenongja Restricted Area, mahigpit na itong pinalibutan ng mga militar at pulis. 10-10 sasakyan ng pulis at armored vehicle ang nakaparada sa gilid ng daan. Naglatag na ng harang ang mga armadong pulis na may mga dekargang baril. 3 armadong helicopter ang umiikot sa himpapawid. Walang tigil na sinusuyod ng mga searchlight ang makapal na kagubatan. Tinaas ni Police Captain Yang Ming ang kanyang larga vista at tumingin sa loob ng kagubatan. Seryosong-seryoso ang kanyang mukha. Kani-kanina lang, nakatanggap sila ng tawag mula kay Qin Xiaoming. Sabi niya, may bumagsak na bulalakaw sa kalaliman ng Shenongja, nawawala ang kanyang ate, at may mga lobong umaatake. Noong una, inakala lang nila na isa itong ordinaryong kaso ng nawawalang turista. Pero nang matukoy ng nakatataas ang isang napakalakas na bugso ng enerhiya sa kalaliman ng Shenongja, na maihahalin tulad sa pagsabog ng isang maliit na bombang nuklear, agad silang nagutos ng level 1 alert. Inutusan silang magdala agad ng mabibigat na armas at magbigay ng buong suporta. Doon lang nila napagtanto kung gaano kalala ang sitwasyon. Kapitan, ano po ang nakita ninyo? Pabulong na tanong ng batang pulis sa tabi niya, mahigpit ang hawak sa baril at basang-basa ng pawis ang palad. Lumunok ng laway si Yang Ming at ibinaba ang larga vista. Puno ng di makapaniwalang tingin ang kanyang mga mata, nanginginig ang boses. Ako parang nakakita ako kanina ng isang higanteng umiilaw. Mahigit 10 metro ang haba, bughaw ang buong katawan. Napatangan na lang ang batang pulis nang marinig iyon. Kapitan, baka naman namamalik mata lang kayo. Paano naman magkakaroon ng higanteng sawang umiilaw sa mundong ito? At mahigit 10 metro pa ang haba. Ang pinakamalaking anaconda sa buong mundo ay wala pang 10 metro. Hindi pa niya natatapos ang sinasabi, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Itinuro niya ang direksyon ng kagubatan, nag-iba ang tono ng kanyang boses, halos mabasag. Sa sawa. Kapitan, tingnan niyo. Totoo nga, mabilis na tumingala si Yang Ming sa direksyong itinuturo niya. Nakita niya sa gilid ng kagubatan ng isang higanteng sawa na ang buong katawan ay nagliliwanag ng bahagyang bughaw na ilaw. Gumagapang ang dambuhalang katawan nito, na parang isang multo na sumuot palabas sa siwang ng harang. Ang dambuhalang katawan nito ay mas makapal pa sa isang timba at may habang hindi bababa sa 15 metro. Sa ilalim ng mga searchlight, kumikinang na parang malamig na metal ang mga kaliskis nito. Paputukan. Pigilan niyo yan. Agad na nag-react si Yang Ming, sumisigaw na nag-uutos. Agad, umalingaw sa gabi ang sunod-sunod na putok ng baril. Hindi mabilang na bala ang pinakawalan papunta sa akin, bumubuo ng isang pader ng putok. Karamihan sa mga bala ay tumama sa aking mga kaliskis at diretsyong tumalsik. Wala man lang naiwang kahit anong bakas. Ilang armor-piercing na bala lang ang nakatagos sa aking mga kaliskis at pumasok sa aking katawan. Nag-iwan ito ng ilang butas na duguan, kung saan walang tigil na dumadaloy ang dugo. Dahil sa sakit, nagpakawala ako ng isang malalim na etenggal. Mabilis kong inihampas ang aking buntot, malakas na tumama sa isang malaking puno sa tabi. Ang malaking puno na kailangan ng 2 tao para may akap ay direkta kong hinampis sa gitna, nabali ito at bumagsak ng malakas. Bumagsak ito sa harap ng police line at hinaranggan ng kanilang paningin.
Sinamantala ko ang pagkakataong iyon, bumilis ako at sumuong sa makapal na gubat sa gilid ng daan. Agad akong naglaho na parang bula. Tinitigan ni Yang Ming ang punong binali ko at ang wasak na harang. Natigilan siya, nanlalaki ang mga mata, at nanlamig ang buong katawan. Sa isiping isang nakakatakot na dambuhala ang nakapasok sa lugar ng mga tao. Naramdaman niyang nanindig ang kanyang balahibo at pinagpawisan ng malamig ang kanyang likod. Matagal bago siya nakabawi at sinigawan ng mga pulis sa tabi niya. Bilis! I-report agad sa nakatataas. May malaking problema. Mayroong hindi kilalang dambuhalang nilalang na lumitaw sa Shenongja. Sobrang mapanganib. Humiling ng suporta mula sa militar. Samantala, nakapasok na ako sa isang napakatagong natural na kuweba sa kalaliman ng Shenongja. Nagpaikot ako at tiningnan ang mga butas ng bala sa aking katawan. Dumadaloy pa rin ang sariwang dugo, pero sa sandaling iyon, biglang gumana ang aking immortal bloodline. Isang mainit na enerhiya ang bumalot sa aking mga sugat. Ang mga butas ng bala ay mabilis na naghihilom sa bilis na kitang-kita ng mga mata. Wala pang 30 segundo, lahat ng butas ng bala ay tuluyan ng naghilom. Kahit isang peklat ay walang naiwan. Habang pinapanood ko ito, napuno ng pagkagulat at tuwa ang aking mga mata. Sa nakaraang buhay ko bilang isang brown bear, nilamon ko noon ang isang mutated bear na may napakalakas na self-healing ability. Kahit na maputol ang braso nito, naghihilom ito sa loob lang ng kalahating araw. Pero ngayon, ang immortal na katawan ko ay naghilom ng mga tama ng baril sa loob lang ng 30 segundo. Hindi nakapagtataka na ang Immortal Python Overlord sa nakaraang buhay ay kayang makipagsabayan sa 10 Beast Emperor at hindi mapatay kahit ng nuclear bomb. Ang passive skill na ito ng pagiging immortal ay sobrang up talaga. Ting, natukoy na ang host ay kasalukuyang mayroong 180 growth points, sapat para sa unang evolution. Nais mo bang mag-evolve ngayon din? Muling umalingaw-ngaw sa isip ko ang tunog ng system prompt. Mag-evolve ngayon din, sabi ko sa aking isipan. Ting. Sinimulan ang unang evolution. Gumamit ng 100 growth points. Nagsimula na ang evolution. Agad, isang enerhiyang mas nakakatakot pa kaysa sa nakaraang transformasyon ang muling bumalot sa buong katawan ko. Ang katawan ko bilang ahas ay nagsimulang humaba ng husto, at ang aking mga kaliskis ay lalong tumigas at kumapal. Ang kulay ko ay nagbago rin mula sa light blue patungo sa isang malalim na dark blue na may malamig na metalikong kintab. Ang aking mga pangil ay naging mas matalas, at ang lason sa loob nito ay naging mas nakakamatay. Isang patak lang ng lason ay sapat na para pumatay ng isang elepante. Ang aking mga stats ay mabilis na tumataas. Ting, unang ebolusyon, kumpleto na. Binabati kita, host, na-unlock mo ang bagong skill na Basic Rapid Stealth. Habang tinitingnan ko ang mabilis na pagtaas ng aking stats at ang bagong na-unlock na Rapid Stealth skill. Sa sobrang tuwa, iwinasiwas ko ang aking buntot ng ahas. Ang napakalakas na puwersa ay nagpayanig ng bahagya sa buong kuweba. Ang lakas. Isang ebolusyon pa lang, halos double na ang stats ko. Nagcoil ako sa loob ng kuweba at sinimulang pag-isipan ang mga susunod kong plano. Sa nakaraan kong buhay, bukod sa Immortal Python Origin Stone na hawak ko, may 3 pang top tier na mutated species Origin Stone. Ang isa ay nasa tropical rainforest ng South Province, at ito ang lumikha sa isang Golden Giant. Ang Golden Giant na iyon ay may pinakamalakas na kakayahan sa depensa sa buong China. Ang mga kaliskis nito ay sobrang tigas, kaya nitong salagin ang mga armor-piercing na bala, at kahit mga missile ay hindi ito kayang tagyusin. Sa nakaraang buhay, siya at ang Immortal Python Overlord ay parang magkapatid sa dugo. Nagkampihan silang dalawa at pinagharian ang buong katimugang rehiyon. Sa buhay na ito, kailangan ko siyang mahanap at lamunin bago pa siya magising. Para gawing kakayahan ko ang kanyang absolute defense. Pagdating ng panahon, magkakaroon ako ng immortal na self-healing ability at ng hindi masisirang absolute defense. Sino pa sa buong mundo ang makakalaban sa akin? Sa sandaling iyon, biglang may nadetect ang aking spiritual power scan sa labas ng kuweba. May 2 napakalakas na energy fluctuation na mabilis na papalapit. At higit pa roon, ang 2 energy fluctuation na ito ay kapareho ng pinagmulan ng aura sa aking katawan. Parehong aura ng mga mutated beast pagkatapos ng kanilang animalization. Nanlisik ang mga mata ko, at agad akong naging alerto.